Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, magandang hapon po. Bago lang tayo natapos sa pagkumpisal, mamayang gabi po walang confession sa ating parokya dahil nandito po tayo sa Lila. Dito po tayo sa Lila. Mamayang last city mga kapatid, magpakumpisal tayo sa parokya, no? Sa mga malapit lang dito sa Lila, 7 PM ay magpakumpisal tayo. Mamayang alas 7 po. So hanggang ano po ito, hanggang April 12 po. So sa buong bikaryato sa Santo Niño Vicariate po, Lila, Dimyao. Bukas Dimyao kami. Dimyao, Valencia, Garcia, Tabuan, Canayupon, Marawis, no? So yan po yung ating dito sa Lila. Yun po yung bikaryato, sakop sa bikaryato sa Senior Santo Niño mga kapatid. So ngayon lang tayo natapos talaga sa pagbibigay ng confession sa mga bata sa high school dito sa Lila National High School. So may isi-share ako sa inyo, no? Ang ganda itong sharing ni Father Nunet de Gaspi, STL. Babala sa sacrilegious confession. Ito po, maganda po ito. Kailan po tayo magkasalan ng sacrilegious confession? No? Malapastangang pagkumpisal. Kung ganun, bakit kinakailangan pang sumailalim ang ilang tao sa liberation prayers or exorcism rites? Kayong napalayas ng demonyo mula sa kailang kaluluwa sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. May ilang dahilan kung bakit sa kabila ng pagkumpisal ay nananatili pa rin ang pagbubuyo sa masamang espiritu sa kaluluwa at katawan ng tao. Una, kakulangan sa paghahanda. Ito po, kakulangan po sa paghahanda. Hindi naging mabuting kumpisal ang ginawa ng may katawan. Maaring mangyari na ang examination of conscience ng mangungumpisal ay hindi naging masinop ang pag-uusisa sa budhi. Lalo na kung hindi inuusisa ang budhi tungkol sa mga pagkakasala laban sa unang utos. Halimbawa, hindi madalas nagiging laman ng kumpisal ang paniniwala sa mga pamahiin, superstitious, idolatry, sa paghuhula, divination. Hindi ito na nakarga sa lamangka or black magic. Hindi dahil sa hindi alam ng makasalanan ang mga ito, kundi dahil hindi lamang naghanda. Hindi dahil wala silang alam, kundi hindi talaga naghanda. Walang dispensa ang katamaran. So hindi po exempted yung katamaran dito mga kapatid. At kahit pa sabihin ng nangungumpisal sa huli at para sa lahat ng aking mga kasalanan, hindi ko maalala
ang pananadyang hindi alalahanin. Sinasadya mo na na hindi mo alalahanin, no? Dahil sa katamaran, to do examination of conscience. Ang pananadyang hindi alalahanin ang mga ito dahil sa katamaran, kahihiyan, takot, at pagpapabaya ay hantong sa masama o malapastangang pagkumpisal. Okay? So, walang sapat na paghahanda. So, dapat ay yan po ang una, mga kapatid, ha. So, ilan po ito? 7 po ito. Pangalawa, ito yung pangalawa, pagtatago ng mga kasalanang mortal, no? Hindi mo i-confess yung mga kasalanan mo dahil natatakot ka. Maaring may mga kasalanang mortal na sadyang hindi binanggit sa kumpisal. Marahil dahil sa kahihiyan o sa takot. Ano pa? Kung magkagayon, ang pangungumpisal ay naging makasalanan o malapastangan, hindi na nga napatawad ang mga kasalanang binanggit, nadagdagan pa ang kasalanang mortal na dapat ihingi ng kapatawaran sa susunod na pangumpisal. Dahil tinatago mo yung kasalanan mo, hindi mo kinoconfess yung mga kasalanan mo dahil nahihiya ka. Ang sacrilegious confession po yun. No, alam mo ito yung kasalanan mo pero tinatago mo. So hindi ka tunay na nagsisisi sa ating kasalanan. Isa po yan sa rason sa sacrilegious confession. Pangatlo, ito yung pangatlo, kakulangan ng determinasyong magbagong buhay. So lack of determination for transformation. Hindi taos sa puso na nangumpisal ang pagtitika. Pangumpisal ang pagtitika, ang pagbabagong buhay, at ang pag-iwas sa kasalanang ikinukumpisal. Halimbawa, maaring naikumpisal na ang pakikiapid, ngunit hindi naman gustong iwanan ang makasalanang ugnayan. So yan po, sacrilegious confession po yan. So, may plano pa tayong gagawin muli yung ating mga kasalanan. Sacrilegious confession po yan. Pang-apat, hindi pagtupad sa nakalipas na penitensya. Ano? Hindi tinupad sa nakalipas na penitensya, hindi ginawa at ginampanan ang penitensyang inibigay sa pari na may taimtim na pagsisisi ng huling kumpisal. Ito yung binibigay ng pari, no? Act of contrition, creed, One Our Father, One Hail Mary. Hindi mo tinupad yung yung penitensya na binibigay ng pari. Sacrilegious confession po yun. Panglima, kakulangan sa paglalahad ng kasalanan. Maaari din maging malapastangan ang pangungumpisal kung hindi binanggit ang uri at bilang ng kasalanang mortal. Halimbawa, isang pagpapalaglag ng sanggol lamang ang nabinggit, samantalang 3 ulit na pala ito ginawa. No? So, kailangan be specific. Example, nagkasala ako ng abortion, Father. Pero hindi mo sinabi na 3 beses na pala yun. Kakulangan sa paglalahad ng kasalanan. So, hindi mo specific yung kasalanan mo. O 6 na beses kumukonsulta ka ng espiritistang manggagamot, ngunit sinabi lamang na napakonsulta ako ng manggagamot, at hindi rin naman inusisa ng pari
dahil hindi nito pinansin na ang mga magagamot ay maaring tumutukoy sa doktor, albularyo, mangkukulam, mababarang o espiritista. Malaki ang pagkakaiba ng mga ito. Ang kapabayaan din ng pari ay maaring magbunga ng bad confession. Ito po. Salid din ito mga pari na hindi ginaguide yung mga nangungumpisal, mga kapatid. Okay? Yan po So, dapat ilang beses. Example, nagkasala ka ng adultery. So, hindi mo sinasabi ilang beses. No? Basta nagkasala lang ako ng adultery. So, kung sasabihin mo para dapat hindi kulang yung paglalahad mo. Buong buo yung paglalahad mo. Na ito yung kasalanan ko, Father, na nakasala ka ng adultery. 3 times po sa misis ko. So, yan. Sacrilegious confession. Ano pa? Pagtindi ng malademonyong panunukso at paniniil laban sa sirong kaluluwa. Maaring good confession naman ang ginagawa ng nangungumpisal at taimtim ang hangad na magbagong buhay at manatili sa estado sa grasya dahil sa good sacramental confession ay lumayas na ang mga sa kanyang kaluluwa at katawan ang masamang espiritu. Kung mayroong man, ngunit dahil siya ay mas malapit sa Diyos, lalong pinaiigting ng demonyo ang pangungulo sa kanya sa pamagitan ng mga tukso. Biglang paghahangad na muling makapasok sa kaluluwa at katawan ng tao. Dahil sa tukso, no? Muling makapasok. Lalong pinaigting ng demonyo ang panggugulo sa kanya sa pamagitan ng mga tukso bilang paghahangad na muling makapasok sa kaluluwa. So, malademonyong panunukso. Pagtindi ng malademonyong panunukso at paniniil laban sa sincero na kaluluwa. So dito mga kapatid, pinakita ni yung ini-intensify ng kaaway natin ng demonyo ng kanyang kapangyarihan para yung despite sa good sacramental confession, pero in-intensify ng demonyo yung tukso para makapasok naman siya. Na pwede makontrol o kinokontrol ng demonyo yung kanyang katawan. Katulad ng nag-confess sa akin, pero hindi naman siya siya yon, no? Kundi yung demonyo ang nag-confess. So malabdemonyong panunukso at paniniil laban sa sinserong pagtindi, no? Intensify, mga kapatid. Pang-7, hindi otomatikong nagbabanal ng sacramental absolution ang third eye. Hindi otomatikong pagbabanal ang sacramental absolution ang third eye. O maaring kahit matapos ang good confession ay nananatili namang sensitibo bukas ang third eye nang nangumpisal, kaya maliban sa panggugulo sa pamagitan ng malakas na tukso ay maaring makaranas ang nangungumpisal muli o sa unang pagkakataon ng paniniil o pambubuyo, demonic oppression or reception.
sa nabanggit na kaso, ang mga kasong bilang 1 to 5 ay siyang nangangailang ulitin ang pangumpisal na may tamang paghahanda, pagkitika at sa pagsasabi ng mga kasalanang mabigat o mortal, kasama na rin ang kasalanang nahuling bad or sacrilegious confession. Sa dalawang huling kaso, bilang number 6 to 7, maaring matuloy ang penitent na mapasailalim ng liberation prayers or prayer overs kung nakaranas siya ng matinding panggugulo, paniniil at pangbubuyo ng masamang espiritu dala ang paglapit niya sa Diyos. Dahil siya naman ay hinugasan ng dugo ni Kristo, ang pray-overs ay para lamang lalong tumitibay ang kanyang pananggalang laban sa masamang espiritu at upang maitalaga, consecrate ang third eye ng nangumpisal kung kinakailangan. Kung nabuksan ang third eye ng nangumpisal at pinag-ibayo sa tulong sa pamagitan ng mga okultong pamaraan, halimbawa witchcraft, divination, sorcery, new age practices and exercises, dapat munang palayasin ang espiritu ng occultism na ito bago italaga ang bukas ng third eye sa Diyos. So yung 5 lang yung sacrilegious na paraan sa pagkukumpisal. So yan lang po yung live natin ngayon, no? Salamat tayo kay Agir ako kay Naako Works, Sister Gladys, no? Wala kang right mo pasaylo og sala. Si Sister Glinda. Kung hindi pa ako pare, wala akong right. Pero pare na tayo, meron na po. Sabi ni Kristo, ang pinatawad ninyo, pinatawad ko na rin. Yung mga apostol ay mga pari, Revelation chapter 1 verse 6, Revelation chapter 5 verse 10. Jean Vergara is watching. Julius Grace Bernat, Jusel Brabante Mercado nanood sa atin ngayon. Si Ami De Villeres, no? Watching from Davao City. Good noon, Father. So God bless, in the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Hello mga kapatid, nagbabasa ako ng komentary or homily ni Saint Augustine sa Ebanghelyo ngayon, no? My Father is working until now. I am working. John chapter 5 verse 17. This statement enrages the Jewish leaders because Jesus is claiming equality with God. He is not just saying that he is sent by God, but he shakes in the very work of the Father, the work of giving life and executing judgment. Yan po yung gawain ng Diyos, di ba? To judge, to give life, di ba? So, makikita natin 3 key themes from this passage. Jesus' unity with the Father, His power to give life, His role as judge, no? Una, unity of the Father. Second, His power to give life. Third, His role as judge.
Una, itong sinasabi na the unity of the Son with the Father. John chapter 5 verse 19. Jesus says, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. St. Augustine explains that this does not mean Christ is powerless, but rather that he and the Father are one in will and action. So anong Diyos? One si Kristo at ang Ama, one in will and action. The Son's works are not separate from the Father's, for they share the same divine nature. This mystery of unity is central to our faith. Jesus is not merely a prophet or a great teacher. He is truly God, acting with the Father. And then St. John Chrysostom beautifully comments that this passage teaches us humility. Even though Christ is equal to the Father, he expresses perfect obedience. If the Son, who is divine, submits himself to the Father's will, how much more should we surrender our own will to God? So kung ang Panginoon na equal sila, nag-surrender siya sa Diyos Ama, lalo-lalo na tayo, di ba? So ang unang highlight dito, the unity of the Son with the Father. Pangalawa, Christ the giver of life, therefore he is God. Jesus continues, John chapter 5 verse 21 in today's gospel, Jesus continues, for as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He will. Hindi lang ang Ama makapagbigay ng buhay, pati siya. Raising Lazarus. Here Christ declares that He has the power to give life, both physically and spiritually. We see this power manifest in His miracles. Kailan? Raising Lazarus, healing the sick, but more profoundly in the life of grace He offers to all who believe in Him. So lahat tayo, kapag nangungumpisal tayo, we are resurrected from spiritual death. So yung mga nangumpisal ngayon, they are resurrected from the spiritual life, from spiritual death. Saint Ireneo says, the glory of God is man fully alive. And this fullness of life comes from Christ alone. Saan galing? From Christ alone. Those who listen to His voice and believe in Him pass from death to life, for His words are spirit and life. John chapter 6 verse 63. Do we allow Christ to give us life? Do we seek Him in the Eucharist, in prayer, in His word? So His word is life, the Eucharist is life. No? So ang ganda, no? So second is Christ, the giver of life. By the way, bukas po, bisita tayo sa Dimyao. Doon tayo sa Dimyao, mga kapatid. Magpakumpisal tayo sa Dimyao. This coming, bukas po yan. Okay? Sa afternoon 1, so pupunta tayo sa mga eskwelahan, and then sa 7 p.m. po, babalik naman tayo sa simbahan po. Christ, the just judge. Jesus also speaks of judgment. So, ang Diyos lang, di ba, taga-hukom? Si Kristo maghukom sa atin on last day. The Father has given all judgment to the Son. John chapter 5 verse 22. St. Thomas Aquinas teaches that Christ, as both God and man, is the perfect judge. He knows the depths of our hearts and will judge with both justice and mercy. So yung hukom ng Panginoon is a just judge. He is a just judge. Bakit yung hukom ng ating Panginoon both justice and mercy? Ang ganda, no?
So, minsan ay nagsisik tayo ng justice without mercy. Yung hukom ng ating Panginoon, justice and mercy. Patuloy. But Jesus gives us hope. Whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. Nakatanggap tayo ng buhay na walang hanggan. Our judgment is not based on fear, but on our response to Christ's call. Every day, we stand at a crossroads. Do we choose life in Christ, or do we reject His invitation? So, ang judgment natin is not based on fear, but based on our response, no? Paano tayo nag-respond sa kabutihan ng ating Panginoon? Embrace the life of Christ. Saint Augustine tells us, love God and do what you will. And do what you will. This means that if we truly love Christ and seek Him, our hearts will be transformed. And we will naturally live according to His will. Wala tayong takot, mga kapatid. Let us recommend everything to the Lord. And the Lord will, let us give our best, and the Lord will do the rest. Let us take today's gospel to heart. Let us recognize Christ as the Son of God, the giver of life, the just judge. Bakit just judge siya? Dahil naghukom siya justice and both justice and mercy. If we trust in Him, listen to His voice, and follow Him, we have nothing to fear. May the Lord grant us the grace to always walk in His life-giving love. Okay? Yan lang po muna yung sharing natin, ha? Tunod natin si Dr. Halad. Kumusta Ate Halad? Billy Suwan Salvacion. Mayong gabi, Father. Si Anisha Oro Onok. No? So, God bless po. Salamat po mga star senders natin. Magpasalamat ako sa inyong lahat sa natin, sa post natin. Find Maria, tatak sa FD with a humble heart po. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. As we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Fight Maria, tatak sa FD with a humble heart. Amen. Hello mga kapatid, magandang araw po. Mas mabuti na ating elaborate ang ebanghelyo ngayon. Ang Panginoon nagsasabi, if I testify about myself, my testimony is not true. John chapter 5 verse 31. He does not mean that his words are false, but rather that according to the Jewish law, self-testimony alone is not valid. Deuteronomy chapter 19 verse 15. So, maraming mga pastor, mga kapatid, di ba? Magsagawa lang ng na self-vested testimony. So dito, kahit sa mga Hudyo, hindi po yan valid. Instead, he points to other witnesses, John the Baptist, his miracles, the Father, and the Scriptures. These challenges used to consider who or what testifies to Christ in our lives. Do our words and actions bear witness to Him? Are we open to the witnesses He has given us? The church, the sacraments, and the scriptures. So ito yung importanteng katanungan mga kapatid. Yung ating salita, yung ating gawa, naging witness ba sa ating Panginoon?
O tinatanggap ba natin? O bukas ba tayo sa mga witnesses na binigay ni Kristo, ang simbahan, kanyang sakramento, ang kanyang banal na salita? The witness of the scripture. Jesus rebukes the Jewish leaders. You search the scriptures because you think you have eternal life in them. It is they that testify on my behalf. Yet you refuse to come to me to have life. John chapter 5 verses 39 to 40. This is a powerful reminder that knowing scripture is not enough. Take note, knowing scripture is not enough. We must encounter Jesus personally. We can read the Bible, attend Mass, study theology, but if our hearts are closed, we miss the one to whom all scriptures points, Jesus Christ. Do we read the Bible to encounter Him or just as an intellectual exercise? So yung pagbabasa natin ng Ebanghelyo, is it encountering Jesus or intellectual exercise? No? Or sa pakikidibati lang, hindi maganda yon. So, nag-aaral tayo sa salita ng Diyos para to encounter Jesus more personally. No? It will increase intimacy with Him. Yan ang pinaka-importante. Seeking glory from God, not from the world. Ito yung highlights sa Ebanghelyo. Jesus warns, how can we believe when you accept glory from one another? I do not seek the glory that comes from the only God. So yung kaluwalhatian, mga kapatid, hindi galing sa mundo, kundi galing sa Diyos. No? The Pharisees were more concerned with human recognition than with God's approval. Ito yung highlight ni Kristo ngayon, mga kapatid. Let us seek the glory of God. So, sa mga advice natin, sa mga mahal na kandidato natin, minsan ay we seek worldly approval. Kailangan ako ang manalo, so gagamitin ko yung pera ko para mabili ko lahat ng mga tao para ako ibuto. No? We are so concerned of human recognition than with God's approval. We too can fall into this trap, seeking affirmation from society, social media, or success rather than seeking God's will. So, ang pinaka-importante ngayon, mga kapatid, is seeking God's will. True faith requires humility and a heart set on God's glory, not human praise. So the glory of God, greater than human praise. Pero ang dami na natin na nag-seek ng human approval, nag-seek ng human recognition. So yan ang Ebanghelyo natin ngayon. No? It is not enough reading the scripture, but we must encounter Jesus more personally in His church, in His sacraments, and in the Word of God. This gospel passage calls us to examine our faith. Do we recognize and respond to the witnesses God has given us? Do we read scripture with an open heart to meet Christ? Do we seek God's glory or human approval? Una, do we recognize and respond to the witnesses God has given us? Itong mga sakramento, nag-response ba tayo? So mamaya, alauna media, magpakumpisal tayo sa mga bata doon sa Dimyao High School. And then after that sa gabi, magpakumpisal naman tayo sa mga parokyano. No? Ngayon, hindi ko alam sino mga pare na bumibisita natin sa umagang ito. So after mga 10 to 11:40, mag-exercise ako sa mga pasyente natin. Pangalawa, do we read scripture with an open heart to meet Christ? So anong gawin natin? Let us read the scripture with open heart and then seek God's glory, not human approval. Ang ganda, no? Very inspiring, mga kapatid, ngayong araw na ito. Yun lang po.
quick live lang po tayo dahil papasok na po ako sa ating office. Nandito na tayo sa office natin. Marami pong tao bumisita at i-blessan na sila ng Panginoon na pagbibisita nila at pakikinig nila sa mga turo at aral ng ating simbahan. God bless. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and lead us into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. At sana patuloy tayong iibig. Patuloy tayong lalawak yung pag-ibig natin at puso natin. Pagdasal natin yung mga tao na hindi tayo gusto at laging umaatake sa atin. Ipagdasal natin sila at i-bless natin sila. At ipagdasal din natin yung lahat ng mga pari, lahat ng mga obispo, na we will be led by the Holy Spirit. Only the Holy Spirit can touch the soul, no? And can open our heart and mind, no? So ipagdasal din natin, ipagdasal niyo po kami mga pari, ipagdasal niyo din, no, yung mga pasyente natin na naharas ng demonyo, ipagdasal niyo din, isalin niyo po sa pagdasal. At ang dami po nating dapat ipagdasal, no? So ugaliin na magdasal lagi, mga kapatid, dahil kailangan ng bawat isa ang tunay na dasal po. Ipagdasal niyo po din ako na laging malusog yung pangatawan natin. Ipagdasal natin lahat ng mga kandidato na they will be enlightened, inspired, and guided by the Holy Spirit, not by the evil spirit, mga kapatid. Okay, salamat sa mga star senders natin. Ipopost ko mamaya yung mga 25 top 25 stop senders natin. At ngayong week na ito, mga kapatid, tulungan nyo po ako na mabayaran natin yung mga seminarista natin. 18 seminarians na po yung babayaran natin. At meron na tayong natanggap ng 40k pero almost 80 po, 80k this week. At pwede kayo magpadala. Huwag kayong maniwala sa mga nag-communicate sa inyo. Hindi po yan ako, hindi po ako magka-communicate. So pinopost natin yung GCash natin at PNB bank account para sa mga seminarista na dapat nating tulungan. So yan pong official GCash at official bank account ko. Para yan sa evangelization, sports and evangelization. Para yan sa vocation sa mga 18 seminarians. At para yan sa Catholic school na muntik na masara. At sa mga evangelizers natin na pumupunta sa mga market preaching, nagpadala tayo, at sa mga CFD na wala ng trabaho po. Salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Fighty Maria Tatak CFD with a humble heart po.